So yun po mga Dabar Cats, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Pause pa ako, pause pa. Oo, medyo namamaos pa tayo mga Dabar Cats, no? So eto po mga Dabar Cats, ito na nga ba yung sinasabi ko? Ito na, tumatama na ulit kasi pang ilang beses na to eh. Hindi lang nila maamin namin. Tumatama na ulit ang sumpa ng trademark ngayon dito sa GMA Network. Alam niyo kung ba tumatama? Kasi talaga kahit sang silipin mo ng mga article, itong GMA, tuluyan na po talagang natatalo ng TV5. Tuluyan ng imbis na paangat ay nangyayari ay pabagsak yung araw nila. So ito nga po, balitang balita, tagbawagang balita na di umano itong GMA nalulugi na. Lalo na sa noontime show nila. Dahil nga siguro hindi na rin siguro kayang matapalan ng alusos yung binabayad, yung bayad nila sa kanilang pag-air dyan sa network ng GMA, no? So, mamaya yan, tatalakayin natin yan. So, siyempre, wag bago natin ito simulan, wag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, ito na nga. Ito ay, tawag dito, screen record natin. Yeah, pindutin natin tong Abante News. So ito, bumagsak ng 52% ang tinubo ng GMA Network sa unang 9 na buwan ng 2023. Kahit pa nangunguna ito sa ratings. So dito magtataka ka mga Kadabar Cats, paano nangyari to? Paano nangyari to na tinatawag dito na bakit nangunguna sila sa rating sa lahat ng mga network pero bagsak sila? Anong meron? Sabi ng Abante News, anyari GMA. Patok sa ratings, bumagsak pakita. Kasi ito kasi talaga yan, yung mga ratings na sa totoo, napapansin nyo, hindi na ako nagpo-post. Hindi na ako nagpo-post ng mga tawag dito, yung mga tinatawag na ratings, yung mga nilalabas kung sino yung mga number 1, ganun. Hindi na po ako naglalabas. Kasi nga, paano ka maglalabas? Hindi mo naman alam kung legit ba yun o hindi. Kasi ultimong rating, sabi nila ay nababayaran ito. Uy, sabi nila yun Oo, sabi lang nila yun. Na itong ratings nga daw ay ultimong ratings na nga lang po ay nababayaran na. Kaya ako, imistap na ako sa kaka-post ng alam niyo yun na ito, Tito Vic and Joey, number 1. Ito, GMA, Fake Bulaga, number 1. Pangalawa, pangatlo, pang-anim. Hindi na ako nagpo-post kasi nga, sabi ko, una, yung Kantar, ABS-CBN yan. Yung Nielsen, GMA yan. Ewan ko lang yung iba dyan kung saan ng TV5 dyan. So, paano ka pa maniniwala? Paano mo pa maipupush or maipopost sa mga tao at maipapakita sa mga tao na ultimong ikaw, hindi mo nga alam kung totoo ba yung ratings o hindi? Kasi pansinin nyo, nitong mga dumaan na araw ay parang may kababalaghan ng nangyayari sa mga ratings. Totoo yan. Isa lang ito lang patunay ito lang patunay yung sa GMA tingnan nyo maigi Wait lang, X natin itong mga chichiburechi na lumalabas na to. Yung ba tayo mawala?
May magsilayas nga kay ayaw. Ayaw niya mawala. Eto, no? So, dito nga, makikita nyo. Anyari, ultimong Abante News, nagtataka. Abante News, November 17, 2023. Update to, baka sabihin nyo, matagal na to. Nakikita nyo rito, anyari, GMA, patok sa ratings, bumagsak pa kita. So, paano nangyari yun? Diba? Isipin nyo maigi yun. Paano nangyari yun? So, ito sabi ng Abante News, bumagsak ng 52% ang tinubo ng GMA Network sa unang siyam na buwan ng 2023 kahit pa nangunguna na ito sa ratings. So, anong ibig sabihin nun? Diba? Ayon sa disclosure ng TV Network sa Philippine Stock and Exchange PSE, 2.5 billion na lamang ang tinubo ng GMA mula Enero hanggang Setyembre. Ngayong taon dahil bumagsak ang kita nito sa advertising, nasa 12 billion na lamang ang inuulat na advertisement revenue ng GMA ngayong taon na mas mababa ng 20%. Kumpara sa kinita nito parehong panahon nung 2022. Paliwanag ng kumpanya, nagbawas ng gastos ang mga advertisement dahil humina ang paggastos ng mga consumer sanhi ng inflation at mahal na interest rates. Ang tinawag ng consumer spending ang pangunahing nagpapagulong sa ekonomiya ng isang bansa at mga kumpanya na produkto ng fast-moving consumer goods and advertising sa client ng network. Anak ng tedeng, pati tayo, ang ganda ng dahilan Ang ganda ng dahilan. Ito pa, mas malaki rin kasi ang kinita ng network sa advertising noong 2022 dahil sa national election at maraming politiko nagpapatakbo ng patalastas sa telebisyon. Pinakamalaki na nabawas sa advertisement revenue sa flagship channel nitong GMA7 samantalang kung 20% ang nabawas sa advertisement revenue ng GMA Network, lumago naman ng 5% ang gastos nito sa 10 billion dahil nagmahal ang mga production costs. Iwan na lang. Nagigpit ng sinturo ng kumpanya at niliitan ng mga mid-year bonus ng mga empleyado. Naku po, ito ang kawawa dyan. Mga empleyado nito kaya't nabawasan ng 59 million ang gastos dito, ngunit lumaki pa rin ng 7% ang ginastos para sa talent fees at sweldo ng kanilang mga tao na umabot sa 2 billion mula pa sa 2.78 billion sa parehong panahon noong 2022. Anak ng Koremawo. No? Ang kawawa dito mga kadabar cards, no? Ang kawawa dito, yung mga empleyado. Oo, dapat hindi nila tawag dito. Bakit pati yung mga empleyado damay? Diba? Ba't yung mga empleyado damay? Magkano na nga lang sinasahod ng mga empleyado nyo, babawasan nyo pa. Anak ng tetingin na nga lang yung inaasahan nila sa kada taon, babawasan nyo pa. Papalagay natin bonus ng mga yan 50,000. So magiging 30,000 na lang. Paano kapag naipangutang na yan? Halimbawa, naipangutang, ito sa December naman, malaki naman yung bonus namin. Tapos magugulat yung mga empleyado nyo dyan sa GMA, wala tayo palang matitira sa Noche Buena. Wala tayong panghanda sa Noche Buena. Yung bonus, 30,000 na lang. Ang utang ko 40k, yung 10,000 sana, panghanda yun
Kaso anong panghahanda natin binabaan nga tayo ng ilang percent yun. Sitwasyon kumpanya, niliita ng mid-year. Bonus ng mga empleyado nito kaya't nabawasan ng walang nakalagay ko ilang percent. Ulitin ko samantalang kung 20% ang nabawas sa advertising revenue ng GMA Network, lumago naman ng 5% ang gastos nito sa 10.6 billion dahil nagmahal ang production cost. Grabe anak ng teteng. Anak ng teteng naman. Eto, dito na nga papasok ang TBJ. Alam niyo kung bakit ko sinasabi na ipasok ang ng TBJ? Kasi isipin niyo mga Dabarkads, isipin niyo mabuti. Nung mga panahon ng Tito Vic and Joey ay nasa GMA pa. Hindi naman nagkakaganito, di ba? Totoo yan. Hindi naman nagkakaganito hindi naman nagkakaganyan yung GMA. Ngayon lang nangyari yan. Dahil nga wala na nga po ang Tito Vic and Joey dyan sa GMA. So antayin natin yung ilalabas ng TV5. Sabi ko nga sa inyo, maraming hindi naniniwala sa aming mga vlogger ng Tito Vic and Joey or vlogger ng TBJ na mas tinalo na nga po ng TV5 ang GMA ngayon. Kahit panalo sila sa ratings lagi dahil pwede namang madaya yun, sabi nila. Sabi nila hindi ko sinabi. Pwede naman madaya yung ratings, sabi nila. Kahit mataas ang ratings ng GMA, bakit bagsak pa rin ang kita nito? Saan ba kumukuha ang sahod? Sahod tuloy. Saan ba kumukuha ang kita ng Tsaka ba't ano yung sabi doon? Wait lang. Ano yung sabi doon? Wait lang, hanapin ko lang Ito pa yung sa eleksyon. Sa eleksyon daw. Kasi nung nakaraan nga daw may eleksyon. So doon, may point sila doon. Wala naman tayong doon, hindi natin sisitahin yun. Doon may point sila doon sa nila na yun, sa sa dahilan nila, Pero dito, nasaan na yun? Yung sa advertisement na bumaba daw or hindi na masyadong ng mga tao. Parang posible to Ayon sa disclosure ng TV Philippines Stock Exchange hanggang Enero, wait lang, hanapin ko nasa 12 billion na lamang ang inulat na advertisement. Paliwanag ng kumpanya, nagbawas ng gastos ang advertisement dahil humina ang paggastos ng mga consumer. Sanhi ng inflation at mahal interest rates. Pati tayo mga consumer na sisi pa. Ayun nyo na lang kasi talagang tanggapin Ayun nyo na lang aminin Naalaki talagang kawalan ng Tito Vic and Joey sa inyo. Dahil alam nyo, eto naman ilan na ba, diba? Nung nakaraan na balita natin, nabalita natin na ilang sponsor na yung nag-pull out sa generic Nate Bulaga. So malaking kabawasan din yun, malaking pera din yun, Ilan ba yun? Nakalimutan ko. Sonrox, yung sabon, puputok na naman magde-December naman. Hindi ko na ikakat yun magde-December naman tawag dito yung Sonrox, sabon, ano pa ba? Nakalimutan ko yung mga nag-pull out sa kanila. So wala, Palawan, tama ba yung Palawan, Wala na rin sa kanila. Sa sa noontime show sa generic Nate Bulaga. So doon naman, wala naman na tayong problema doon. Pero ang pinagtataka ko talaga, ang taas-taas ng ratings, pero bakit ang baba ng kita? Anong nangyayari? Bakit nagkaganon, GMA?
Yan kasi hirap sa inyo eh. Mas kinampihan nyo halos sus eh. Pero kung talaga ano kayo, pumagitna kayo at inayos nyo ang gusot ng Tape INC versus TBJ, sana mapahanggang ngayon, nandiyan pa rin yung Tito Vic and Joey sa inyo. Oo, totoo yan. Kaso ang nangyari kasi, kahit sabihin nyo sa lahat ng interview nyo, yan, kahit sabihin nila Mama Annette Gozon Valdez at ni Felipe Gozon, na sila ay pumagitna. Pero alam namin dito ng legit Dabarkads na kumampi talaga kayo sa alusos. Kasi isipin nyo first time ever po, no, na inilabas ng GMA yung live ng Fake Bulaga sa kanilang network. Sa kanilang channel. Bakit dati nilalabas ba nila yung sa Tito Vic and Joey? Hindi, di ba? O tingnan niyo sa Fake Bulaga ngayon, nilabas nila sa sa network nila, sa mismong channel nila. E, di ba ang galing? Palakpakan. Ano muna akong tubig? Ay nako. Mas linaw pa sa tubig yung yung pagtabon nyo sa sarili nyo na pumagitna kayo. Alam namin ng mga Dabarkads na nung nagkaka-issue na or nagkakagulo na tong dalawang panig, Tape INC versus TBJ, talagang mas panig kayo sa Tape INC. Dahil yun naman po totoo mga Dabarkads, di ba? Kahit naman anong gawin nating tawag dito, kahit anong gawing interview sa kanila, sabi na sa gitna lang kami, wala kaming kinampihan. Pero kung uusisain mo lahat, kung sasaliksikin mo lahat, at pagdudugtong-dugtungin mo lahat ng mga nangyayari, lumalabas talaga na itong GMA Network ay kampi talaga sa Tape INC. At minsan hindi nila pinanigan ng TBJ or ang Tito Vic and Joey, yan ang totoo. Buruin nyo nagtulong-tulong na nga sila eh. Paano namin nasabing hindi kayo nagtulong-tulong? Buruin nyo first time na ipina-airy nyo ang live ng Eat Bulaga sa mismong network ng GMA. Ilan ba ang subscriber ng GMA? Tingnan natin Okay, screen recorder natin. GMA Network. Kita mo GMA Network is 33 million subscriber. Diba? So tingnan natin baka nandito pa yung live ng Eat Bulaga. Ewan ko lang ewan ko kung nandito pa yun Hanapin natin. Siguro binura na yun wala na 2 months ago Kailan lang yun Wala na, binura na. Di ba? Pero ang TBJ nakaranas ba ng ganyang effort nyo? Hindi. Hindi nyo pinaranas yung ganyang effort nyo sa TBJ. Yan ang tandaan nyo. So ibig sabihin talagang kampi kayo sa mga alusos. Noon pa man. Wala na hindi ko na makita yung yung sa tape tingnan natin sa tape. Ay hindi pala. Eat Bulaga pala. Tingnan natin. Ito. Upload videos. Ito 5 point na lang pala to. 2.8 na lang. Ito 3 hours 287 views. 2 hours 465. Mataas-taas pa yung views ko dito grabe yung mga bis lumalagi tik-tik. Ito 1 day ago, Kimpoy binigyan ng jacket, ginaya nyo pa si Willie. Ginaya nyo na nga si Willie, nga pa rin. 667 views, wala nga. Sa live tayo, sa live, malaki-laki sa live ito sa live 6 hours ago, 18K. Laki malaki ang pinakamalaking live nila. Hindi nga kayo nakaka-30
Ito, 36. Kailan to? November 4. Anong ano rito? Anong ganap dito? Ito ata yung birthday ni Yorme. Oh, 36 views. 36,000. O, sa EAT check natin. Wala lang. Gusto ko lang i-check. Sa TBJ na lang. O, TBJ. Wag na sa TV5. Lalo sila mga ngamuti dun. O, tingnan niya ha. O, eto, 6 hours ago, 269K. Wow. O, tingnan mo yung mga live stream nila dito. Yung iba nga, burado na eh. O, yung views. Sa video tayo, video. O, tingnan natin sa video ha. Tagal, naglo-loading yung phones ko ah. Yung may mga views na yan, no? 10 minutes, 1K, Diamond Star, Maricel Soriano. O isa pa yan, ha? O tingnan mo yung mga views, 200, 100. Isa pa yan, no, mga kadabar cards. Usapang Maricel Soriano versus Vilma Santos. Nung si Vilma Santos ang nag-guest sa kanila, tsaka yung sino ba yun, nakalimutan ko yung lalaki na artista na yung tatay ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Sino nga yun? Si Rigor ba yun? Tingnan nyo. Ang nanonood kay Vilma Santos, nandun pa si Vilma Santos ha. Ano bang bansag kay Ma'am Vilma Santos? Megastar si Charon Cuneta. Ito, Diamond Star. Ano ba kay Vilma? Nakalimutan ko eh. Ano ba? Gold? Gold Star ba? Gold Star. Kasi Diamond tapos Mega eh. Universe. So yun nga may kita nyo ang nangyari doon is nilangaw Vilma Santos na yun ha. Oo, mas malakas. Mas mas sikat yun kaysa kay Diamond Star Maricel Soriano. Pero tingnan mo yung biso, basic. Doon nyo kasi mapapatunayan na talagang sobrang minahal ng tao ang Tito Vic and Joey. Na kahit na lumipat na sila ng network, hindi talagang nagsisunuran lahat. Ang laking kabawasan din sa doon naman natin i-connect yan sa GMA. Malaking kabawasan po na yung mga solid supporters ng Tito Vic and Joey ay mawawala sa GMA. Kaya malaking kawalan talaga at malaking sampal sa GMA na nawala ang Tito Vic and Joey at ang legit Dabber Card sa kanila. Kaya ngayon, hindi lang nila maamin namin, sising-sisiyam mga yan. Sising-sisiyam ba at pinili pa nila yung TPINC kaysa sa kanila. Oo. Yung sinasabi nila nagpumagit na sila, aban ako. Huwag kami, iba na lang. Oo. Yung mga patutsada nyo na puro mga pa-fake news, hindi nyo kami madadala dyan sa mga ganyan, no? Ngayon, sisi kayo. Ayan sinasabi sa inyo, nasa huli ang karma. Noon naman, hindi naman nangyayari yan sa GMA. Laging number 1, kita, ratings. Yung kita niyan, tumataginting lagi yan. Pero ngayon, ano nangyayari? Wala nga. Bumagsak na. Pustahan tayo kahit election sa susunod na taon, bagsak pa rin yan. Ba't hello yun? Ay yung sinasabi na kung ano ang iyong itinanim, yun din yung iyong aanihin. Yun yung kasabihan ng mga matatanda eh. So, nagtanim sila ng kasamaan. Tignan nyo yung naging bunga. Diba? Kasamaan yun kasi, biruin mo parehas mong pinapakinabangan ng dalawang grupo, dalawang panig, TBJ at TPINC. Diba? Pero, imbis na pumagitna ka, ayusin mo yung gulo, ika nga ni Francis M, ang magkaaway ipagbati, gumitna ka at huwag kumampi, diba? So, tingnan yun nangyari, ang ginawa ng GMA. Gumitna ba sila? Gumitna ang GMA, pero nandito sa side ng TPINC. Gumitna nga naman siya. Pumunta siya rito sa gitna, pero nandito siya. Ganun yun. Yun ang totoo. Yun ang talagang totoong nangyari. Kaya kami dito, hindi nyo na kayo mauuto dyan sa sinasabi nyo, gumitna kami. Wala kaming ginakampihan. Wala kayong ginakampihan.
Sa tagal-tagal na ng Tito Vic and Joey doon, parang sa isang dekada, isang beses lang ata namin kayo nakita doon sa Itbulaga. Pero tingnan nyo, no? Nung nakaraan, nandun ng lahat ng mga boss. Todo sayaw pa ng tahanang pinakamalungkot. Ganun, no? Masayaw-sayaw pa sila. Tapos yung nakaraan, nilive pa nila sa network nila. So ito mga Dabarkads, yung tingnan nyo to. Ito yung video, nakalimutan ko pala. Ito yung video, panoorin niya. Tingnan nyo rito kung gaano nakalugi ang GMA talaga. Panoorin natin. Ratings ng show lalong bumaba dahil wala na ang TVJ at ang mga Dabarkads host. Nagsimula na nga noong Lunes, June 5, 2023, ang bago at revamped lineup ng noontime show na Itbulaga. Kinailangan ng Tape Incorporated na makapag-produce ng noontime show sa maikling panahon dahil sa block timer contract nila sa GMA7. Ginulat nga nito ang mga viewers dahil marami ang nagpuntang live audience at halos mapuno nito ang ATP studio. Pero hindi naman nakagulat-gulat ang mga ipinakilalang bagong host ng show. Kahit di naman ako pupunta ako May tig 1K. Kung sino ang makakasama ng mga manonood sa kanilang tanghalian. Okay. Pinakilala ang grupong XOXO, ang kambal na sina Mavi at Cassie Legaspi, Alexa Miro, Betong Sumaya, Buboy Villar at Paulo Contes. Nakita rin si Kokoy De Santos na kasama sa isang dance production ng programa. Pinainit nila ang opening sa papremyong handog nila sa mga manonood. Nagpamigay sila ng cash sa audience kung saan 1,000 pesos ang makukuha ng kada isang tao na mapipili. Namigay din sila sa mga home viewers ng 2 bagong iPhone 14. At sana all. Studio game, 10,000 pesos naman ang pinakamalaki nilang ipinamigay na cash prize. Pero ang talaga namang kapansin-pansin sa revamp Itbulaga ay ang mahinang pagpasok ng mga advertisers sa kada commercial break nila. Hindi na nga umaabot ng mahigit sa 10 minuto ang commercials na hihintayin ng mga manonood dahil matapos lamang ang wala pang 2 minuto ay balik na muli sila sa ere. Dahil dito inabangan ng mga viewers ang rating nila noong araw na iyon. Ang ABS-CBN noontime show na It's Showtime kasi ay agad na nakinabang sa positibong epekto sa ratings nito dahil sa mga pangyayari. Ang lumabas na ratings ay batay sa pinakabagong NUTAM ng AGB Nielsen National Urban Television Audience Measurement People Survey Rating Report. Noong Miyerkules, May 31 ang araw kung saan inanunsyo ng TVJ ang kanilang desisyon na iwanan ang Tape Incorporated, nagtala ang Itbulaga kahit replay ang ipinalabas nito ng rating na 5.5%. Bahagyang mas mababa sa average noong mga naunang linggo na halos umabot ng 7.0%. Ang It's Showtime naman ay nag-post ng rating na 2.8%. Nang sumunod na araw, Huwebes, June 1, ang rating ng Itbulaga ay lalong bumaba ng halos 1.2%. Dahil alam na ng mga manonood na replay na ang kanilang ipapalabas. Sa kabilang banda, ang ratings naman ng It's Showtime ay nakakita ng pagtaas ng 0.6% kung saan nagtala ito ng 3.4% rating. At noong ipalabas ang bagong Itbulaga at ipinakilala ang mga bagong host nito, kahit na umabot ng halos 1 milyon ang hate tweet sa programa, napanatili naman ito ang kanilang rating na katulad noong replay pa ang ipinapalabas ng GMA7. Nanatili sa 5.2% rating ang Itbulaga, samantalang ang It's Showtime naman ay naka 3.2%. May ilang eksperto ang nagsabi na okay na ito sa nagsisimula pa lamang na bagong bersyon ng noontime show dahil dito nakabase ang mga advertisers na gustong pumasok sa kanilang programa. Dahil sa ipinakitang figures ng TV ratings at mahinang pagpasok ngayon ng mga advertisers sa noontime show ng GMA7, unti-unti na nilang nararamdaman ang simula ng kanilang pagkalugi. Ayon sa inilabas na datos ng stock market, nalaman na bumaba ng 1.60% ang trading price nito noong June 6, 2023 na nagbukas sa 8.16 pesos per share
at nagsara sa 8.02 pesos. Baba nun. Kumpara noong June 5 na nasa 8.63 pesos ito nang magbukas ang stock market at nagsara ng 8.15. Pero di hamak na mas mababa ito sa mga naunang trading prices ng GMA7 noong hindi pa kumakalas ang TVJ sa tape. Sa unang linggo bago mangyari Yung hindi pa kumakalas TVJ, halos umabot ang pagbubukas ng stocks ng GMA sa halos 9.70 pesos. Dito mo, laki ng pagitan. Tulad na lamang noong May 22, nagbukas sila sa 9.65 Grabe. pesos at nagsara sa 9.59 na mayroong volume na 460,800. Kinabukasan naman ay nagbukas ang kanilang stocks sa 9.59 at nagsara sa 9.54 na mayroong volume na 304,800. Nagpatuloy ito hanggang May 24 sa opening na 9.54 at closing na 9.29. May kaunting pagbabago naman na nakita noong May 25 kung saan nagbukas ito sa pinakamataas nila na 9.30 subalit nagsara sa 8.99. Pero kahit na mababa ang pagbubukas nito noong May 26, sa pagtatapos ng linggo sa 8.99, nagsara naman ito sa 9.05. Nagpatuloy naman ang magandang stock market price ng GMA ng sumunod na linggo. Nagbukas sila noong May 29 sa 9.09 at nagsara sa 9.02. Mataas naman ang panimula nila ng sumunod na araw sa 9.05, subalit bahagyang bumaba sa 8.99. Noong May 31 naman, bumawi ang GMA sa pagbubukas at pagsasara ng stock market sa 9.00 pesos. Subalit pagdating ng kinabukasan, June 1, naramdaman ang pagbubukas ng stocks ng GMA sa pinakamababa nito na 8.95 pesos. Nagsimula na. Nagtuloy-tuloy ang pagbulusok nito pababa noong June 2 sa pagbubukas ng nasa 8.70 pesos. Grabe, laki ng binawas. Sa 8.64. Matapos naman ng weekend, inaasahan na ng publiko kung ano ang mangyayari sa stocks nito. Nagbukas ito sa pinakamababa nila na 8.63, nagsara ng mas mababa rin na nasa 8.15. Hindi nga nagawang tumaas ng trading price ng GMA7 at nakikitaan pa ito ng mabilis na pagbagsak sa mga susunod na araw. Base naman sa pagsusuri ng ilang financial advisors, ang GMA Network Incorporated ay isa sa iilang kumpanya sa merkado na may malakas na economic moat na nagbibigay daan upang makabuo ng higit sa average na kita sa industriya. Nasaan na? Matapos ang pagsasara ng matagal na nilang kakumpetensya na ABS-CBN noong 2020, pinalakas ng GMA7 ang pamumuno nito sa viewership bilang ang pinaka-pinapanood na TV network sa bansa na may 52.5% audience share. Kaya naman nagbigay sila ng 5 bagay na kailangang malaman ng bawat mamumuhunan sa GMA7 at kung bakit ang stocks nila ang pinakaligtas na gawing investment. Una, ang kita ng GMA ay tumaas ng average na 7.3% kada taon mula 1.6 billion pesos noong 2012 hanggang 2.6 billion pesos noong 2019. Sa panahon ng pandemya, ang netong kita ng GMA ay bumilis ng 129% hanggang 6 billion dahil ang kabuuang kita nito ay tumaas ng hanggang 19.3 billion pesos. Noong 2021, lumakas ang kanilang TV viewership at ang kabuuang net earnings nila ay tumaas pa ng 25% at ang kita nito ay lumaki sa 22.4 billion pesos. Pangalawa, ang GMA ay halos walang utang dahil sa negative net debt position nito na 2.5 billion pesos. Pangatlo, ang GMA7 ay consistent dividend payer sa mga nagdaang taon. Binabayaran ng kumpanya ang 96% ng netong kita nito on average sa bilang ng mga dividendo nito. Pang-apat, ang stock ng GMA7 ay dapat mapresyohan ng 25.8 pesos kada share. Maaari ring gamitin ang average PE o price to earnings nito noong nakaraang taon sa 8.94 bilang immediate reference. Sa ratio na ito, ang stock ay dapat na nasa 20.86 pesos kada share. At panglima, ang 12-month trailing operating income ng GMA7
na 10.4 billion pesos ay bumubuo ng malaking kita o ROIC o Return on Invested Capital na 80.8%. Saan na ngayon? Pero ito na ngayon ang pag-iisipan ng mga nagnanais na mag-invest sa stocks ng GMA7. Dahil wala na sa Eat Bulaga ang dating mga host nito na hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan na nagpapasok ng malaking kita. Totoo yan. Makakabawi pa kaya ang kumpanya at mga stockholders sa kanilang na-invest? Ano na ngayon ang magiging kahihinatnan ng kumpanya sa mga darating na araw o linggo o buwan at ang epekto nito sa kitang inaasahan nila na lalago ngayong nagsisimula na ang pagkalugi nila? Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong... O yan hindi sa akin galing yun O, doon, isa sa malaking sampal sa GMA yun na napakalaking halaga talaga, napakalaking bagay, kung tinatawag na talagang genuine ba? O, diamond or gold talaga ang Tito Vic and Joey. Ang laking ang laking kabawasan sa kita nila. O ngayon, naangat ba kayo ng halusos? Naiangat ba yung kita nyo ng halusos nila Paulo, nila Isko Moreno, nila Paulo Contis, Buboy Bilar, Betong Sumaya? Ano nangyari sa inyo? Wala na, nganga na. Diba? So ngayon mga Dabarkads, anong masasabi nyo dito sa isyong nangyayari na to sa GMA? Ito na ba yung tinatawag na karma sa ginawa nila sa Tito Vic and Joey? O sadyang madaya lang ang ratings pero mababa ang kita? Tatawa talaga ako dun no? Ang taas ng ratings. So may magre-react dyan, sasabihin yan. Magkaiba naman yung ratings sa kita. Okay. Di wow. So yung mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Ingat po kayo palaging. God bless and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace at pause na ako. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.